Hello guys! Welcome back to another vlog! Mga syalak! Charis! Ayan, Saturday na naman. At tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, nakakaloka. May duty ako ngayon. As in, super weekend ay kakaloka. Pero off naman ako ng Monday. Monday and Tuesday yata ako off. Tapos duty ako ng Tuesday, Wednesday, Thursday. 2 araw lang. Chicken lang. Tapos nilagyan ko ng lettuce. Tapos bread. Tapos yung dressing. Magte-10 na. Charis. Ayan, welcome pala sa mga taong kakasubscribe lang, sa mga nurses na kakasubscribe lang from, sino ba yun? Meron na ata akong bagong subscriber from Israel ba yun? Israel ata. Anyway, titingnan ko na lang mamaya. Charis, nagulat ako from Israel. Meron pala ding mga nurses na nag-work sa Israel. Kakaloka. But anyway, mga beshi, kapag kakarating nyo pa lang dito, ito real talk lang sa mga napapansin ko dito sa Jomerica. Pagdating nyo dito mga inday, don't be fooled on your feelings na parang feelings. Don't be fooled on your feelings sa mga kasama ninyo. Huwag kayong papadala dyan kasi may mga iba, ay, dapat same ano tayo, same apartment tayo, same apartment complex, susundan yung mga kasama. Parang nagkakaroon ng separation anxiety. Please lang, huwag kayong sumunod sa mga tao dito na iba yung sitwasyon kesa sa inyo. Malay nyo, yung ibang friend nyo na yon ay mas mataas yung sahod at afford nila doon mismo sa ganong apartment complex na napili nila. Okay? Yung feeling ninyo na parang ano kayo, nale-left behind o kaya nagkakaroon ng separation anxiety sa mga kasama ninyo ay temporary lang yon. Okay? Pumili ng apartment, pumili ng kotse na nababagay sa inyo. Okay? Nababagay sa inyo at naayon sa kung ano lang yung kaya ng budget at sweldo ninyo. Okay? Always planuhin ang bills. Huwag masyadong, paulit-ulit ko tong sinasabi, day, huwag masyadong ambisyosa. Okay? On your first year here, please lang mga inday, huwag masyadong ambisyosa. Or else, after 2 years, parang masasabi ninyo or parang marirealize nyo na parang, ay, parang naging walang kwenta yung pag-Amerika ko. Parang naging walang kwenta yung pagod ko for the last 2 years. Sana hindi na pala ako lumipat ng Amerika at nanatili na lang ako sa Saudi Arabia. 'Di ba? Kasi nga masasabi, ay, parang wala man akong naipon, parang wala man akong naipundar. Parang walang difference yung pag-Amerika ko at pag sa Saudi. 'Di ba? Parang yun yung parang marirealize nyo. 'Di ba? Parang mas nakakaipon pa ako nung nasa Saudi ako, parang ganon. Okay? So, pag ganon ninyong nangyari, silipin ninyo yung bills ninyo. Pagkasilip nyo ng bills ninyo, 80 to 90% ng inyong salary na pupunta sa bills ninyo. Kaya masasabi nyong naging walang kwenta yung pag-Amerika nyo. At yung ano na lang, yung purpose na lang kung bakit kayo nandito sa Amerika ay yung passport at saka yung American passport, American green card, mga ganyan, o kaya yung para na lang sa mga anak ninyo. Okay?
So, dapat maging practical. Maintindihan ko kung ang anak ninyo ay 18 na dinala dito, no? Isang dosena at kalahati kung hindi man kayo makaipon at this time. Pero kung konti lang naman, 'di ba? Tapos hindi kayo nakakaipon, naku day, as in, pag-isipan yung mabuti. Mag-isip-isip kayo day. Hindi biro magtrabaho dito sa Amerika. At wag lang natin i-justify yung pag-Amerika natin dahil lang sa green card or dahil sa American passport. Okay? Wag din natin gawing mga retirement plan yung mga anak natin, mga beshi. Okay? Kung ginawa sa'yo ng mga magulang mo na ginawa ka nilang retirement plan o kaya parang ikaw yung nagtutustos para sa mga magulang mo, wag mong gayahin yun, mga inday. Okay? Putulin mo sa generation mo pa lang na parang yung anak mo, ang responsibility niya ay doon na sa mga anak niya, hindi ikaw ang kanyang responsibility. Hindi ko sinasabing wag ninyong mahalin yung mga anak niyo, mga beshi, but don't invest too much in your child ng sobra-sobra. Invest in yourself as well. Mag-ipon kayo para sa sarili ninyo. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sooner or later, mga beshi, sinasabi ko sa'yo, real talk ito, sooner or later, mga beshi, ang anak ninyo magkakaroon ng sariling pamilya. Ang anak ninyo bubukod maybe sa ibang lugar, magmamigrate sa ibang lugar. 'Di ba? At maiiwan kayong mag-isa at kung wala kayong matibay na pundasyon, investment or retirement plan, nakuday, maiiwan kayong walang pera. At kapag kayo ang walang pera, sinasabi ko sa inyo, napakalungkot tumanda ng walang pera. Okay? Please lang, day. Huwag gawing retirement plan ng anak, day. Real talk! Nakakaloka. Kung hindi nakakaipon sa ngayon, kung ako sa inyo, full. Mag-ipon kayo ng bonggang-bongga sa inyong 401k. 'Di ba? Kung hindi kayo kung focus lang kayo sa bills ngayon, i-max out ang Roth IRA, lahat ng retirement plan i-avail para ma-secure ang inyong sarili. Okay? Wag na wag gagawin yung ginawa ng magulang ninyo sa inyo at ipapasa nyo na naman sa anak. If that will be the case, magtutuloy at magtutuloy yung ganong cycle at paulit-ulit na mangyayari na sa inyong clan or henerasyon yung ganyang mga kaugalian. O diba? So ngayon pa lang, putulin na ninyo ng bonggang-bongga. Maging practical sa pagbabudget, maging practical sa paggastos ng ating pinaghirapan. Kasi mga beshi, sinasabi ko sa inyo, nang paulit-ulit, hindi madaling magtrabaho dito sa Amerika. I mean, emotionally. 'Di ba? Kahit naman saan, kahit nasa Saudi kayo or kung saan, make sure na merong napupuntahan yung pagod ninyo every year, every month, every second of your life na nasa bedside nursing kayo. Okay? Please, sulitin ang pagod. Kasi, for example, mga beshi, ano lang, ang tawag dito, makaano ko, wait lang. Apa? Kasi for example, lahat ng bill, ano lang, sasabihin nyo, ay, ano lang naman yung difference sa ganito, $100, $200, or $300 lang yung difference. Besh, kahit $250 lang ang difference ng bills na yan, or yung house rent man yan, or kung ano man. Beshi, kapag tinimes mo yan, mga kabeshi, kapag tinimes mo yan into 12 or for year, imagine nyo na lang, 300 times 12 is $3,600 every year.
Napakalaki na niyan, mga beshi. Real talk. As in. Pwede mo ng pang flight, pwede mo ng pang... Sa Saudi nga, yung round trip, $700 lang ngayon kapag nagpo-promo sila. O, diba? Uwi na ng Pinas, day. $700 lang, round trip. Yun nga lang, medyo mahaba-haba yung layover. Medyo dapat yung tiisin. Regular price is around siguro mga nasa 1,100, mga ganyan, or $1,000 or $1,200. Pero ngayon, naka-promo ang Saudiya, $700 round trip. Ay, nakapag-book ang lola nyo. Kaya galat na naman ako, day. Very soon. Sarap. Ayun. Usapang finances lang tayo dito sa America for today's video, mga besh. Ang point ko dito is maging practical. Diba? Maging mapanuri. Wag agad mag-ano dahil. Mga beshi, dyan pa lang kayo sa Middle East, planuhin nyo na yung inyong financial roadmap or kung yung mga bills ninyo dahil. Para pagdating nyo dito, walang nag-aarte o kaya nag-aala financial advisor na parang gawin ninyo ito, gawin ninyo ganyan, sayang ang rent, mag-mortgage na kayo, ganyan. Wala pang isang taon, naging financial planner na dito sa Amerika. Yung totoo, day. Diba? Huwag makikinig sa mga ganong tao, day. Sundin ang sarili. Mag-research ng maayos para hindi tayo nabubudol ng kung sino-sinong nagpapanggap na mga hunyango. Charis! Ng kung sino-sinong nagpapanggap na mga financial planner dito na kung makapagsalita ay mas marunong pa sila kaysa sa mga financial advisor. O diba? Nakakaloka. Maraming mga ganyan dito, day. Naging 2 years lang o kaya tumagal lang dito ng mga 3 taon, 5 taon. Naging ano na, day? Naging financial planner na o kaya naging advisor na. O diba? Please lang. Hindi ko sinasabing makinig kayo sa akin. Pero, mag-research kayo ng bonggang-bongga, mga inday. Diba? Research din pag may time dar. Kapag nakadalawa or 3 taon kayo dito, maintindihan ko on your first 3 to 6 months. Pero kung nakadalawa, 3 taon, 4 taon, 5 taon, at wala pa rin nangyayari sa inyong kabuhayan, or wala pa rin nangyayari sa inyong network, or halaga ninyo. Ang network ay halaga ng kung anong meron kayo ngayon. Yung investment ninyo, emergency fund ninyo, yung savings ninyo, lahat ng inyong mga pag-aari. Diba? Kung wala pa rin nangyayari, mga inday, ay naku, day, do you think worth it pa ba na mag-stay dito sa Amerika? Ay, mag-isip-isip kayo, day. Pangalawa, mga kabeshi, ay, kain muna ako, day. Ang gutom ako this, good morning. Ayan, kung wala pa rin nangyayari, nakakaloka. Mag-isip-isip kayo, day, kasi nakakapagod mag-work. Dapat maging practical talaga, as in, maging mapanuri sa lahat ng mga bills at sa lahat ng mga susunod na hakbang ninyo dito sa Jamaica.
Kung puro kayo please, piniplace ninyo ang ibang tao o kaya puro kayo pa-impress, naku day, nakakaloka yan day. May mga taong ganyan, yung parang puro kasosyalan ang gusto dito sa Amerika. Ay naku day, sinasabi ko sa inyo, dapat hindi puro kasosyalan or hindi puro pagpapa-impress sa ibang tao dito sa Amerika. Always stick to your financial goal bago pa lang kayo mapunta dito sa Amerika. Kaya ako, pag na-feel ko na yung mga sinasamahan ko ay hindi fit on my financial goal, hindi naman sa itinatakwil ko na sila or ako ng medyo nag-i-stay away ako ng very light. Hindi na ako sumasama sa ganito, hindi na ako sumasama sa ganyan, kasi nakakatakot yung mga ganong tao. Okay? Kasi kapag sumama ka sa mga magagastos or sumama ka ng madalas sa mga hinayupak na tamad or kaya magastos, ay talagang masisira ang inyong konsentrasyon. At mawawala kayo sa inyong pinaka-goal kung bakit nandito kayo sa Jomerica. Real talk lang. Okay? Hindi ko sinasabing mapili ako pagdating sa kaibigan. No, not at all. Pero sometimes we have to accept that may mga kaibigan tayong dapat kung gusto nilang mag-let go or kailangan na nating pakawalan, ay pakawalan na natin. 'Di ba? Kasi yung story nila or yung role nila in our life has already ended. Close chapter na ba kumbaga? Charis, close chapter! Huwag ipagpilitan yung sarili. O, diba? Nang bonggang-bongga. O siya, sige na mga inday. Masyado nang humahaba itong real talk video ko. As in, madami na namang magagalit. Madami na namang maiinis. Charis. O siya, sige na mga inday. See you on my next vlog. Babush! Shut up!